Hi, good afternoon. So right now, Saturday uli, supposed to be meron akong shift sa Crumble, but yesterday minessage nga ako ni Don na mag-time off na lang daw muna ako today kasi medyo mahina ata yung benta this week kasi this week nag-start na nga yung mga pasok ng mga bata. So kaya medyo siguro affected yung sales. Pati nga yung mga anak ko, nag-start na nga rin sila sa school. Si Enzo tsaka si Sky, actually magkaklase sila kasi hindi ko alam bakit ganun dito na yung junior kinder tsaka senior kinder parang isang class lang sila. So right now, eto, nagkakape lang ako although afternoon na. Ngayon kasi it's 2:53 p.m. na, and then yung dalawang bata kumain na ng lunch, and then ngayon natutulog sila kasi mamaya around 4:30 sunduin namin si Jamie kasi yun yung tapos ng trabaho niya, and then siguro diretso kami sa supermarket para bumili nga ng mga pwede nilang baunin dahil start na nga yung class. So pasensya na nga rin, no? Ngayon lang ako makakapag-upload kasi medyo naging busy nga tayo this past few days dun sa naging problema ko nga dito sa landlord ko, and at the same time kasi diba last week nga nag-last day nga ako dun sa dating location kung saan ako nagtatrabaho. So this week nag-start nga ako dun sa mga bagong brands na hawak ko, no? Kaya nasa adjustment stage pa rin tayo. So just to give you an update, nung Monday nga, nagkausap kami ng landlord ko ng mga late afternoon na, siguro mga around 6 p.m. Siyempre, upset kami pareho nung nag-uusap kami, no? Dahil siyempre, iba yung take niya dun sa sitwasyon, and ako, iba rin naman yung pinanggagalingan ko. Parang sinabihan niya ako about trust, na nagkamali daw siya, na pinagkatiwalaan niya ako, na supposed to be daw, before humihingi daw siya ng mga check to cover nga yung mga rental. Never naman ako nahuli ng bayad sa kanya. In fact, lagi akong advance magbayad, and wala lang siya masasabi about that. And sinabi ko na lang sa kanya, sabi ko, let's not talk about trust kasi that moment na pumasok ka sa bahay namin, kahit na sinabi ko na hindi ka pwedeng pumasok, doon na natapos yung trust sa amin dalawa. So, ang dami niya explanation, may hiningi siya sa akin na kung pwede raw ako mag-send ng email sa kanya regarding this, regarding that. Sabi ko nga, on our last day, no, kasama siya, mag-walkthrough kami dito sa basement niya, and just in case na meron kami masira, then pag-usapan namin, then isa-settle namin kung whatever it is. And pinagmamayabang pa niya na kung alam ko ba raw na yung bahay na tinitirahan namin is $2 million na worth na property. Sa loob ko naman, hindi ko naman nanakawin tong bahay nyo dahil real property naman to. So yung kinatapusan nga, ang dami niyang sinabi na mga negative. Pero sinabi ko na lang sa kanya, the feeling is mutual. So doon na nga kami nagkatapos. And then after that, medyo doon na nga rin nagsimula yung mga succeeding pa na sakit ng ulo. After an hour, nag-send siya ng text message sa akin na para lang sigurado, basahin ko na lang kung ano mismo yung tinext niya sa akin kasi baka magkamali ako. So, ang tinext niya sa akin, someone wants to see the place. Please confirm the time for tomorrow evening after 7 p.m. So, nag-reply ako sa kanya kinabukasan na ng umaga, I'm okay with rental viewing tonight but until 8 p.m. only. Yun lang yung usapan namin, and then mga around 7 p.m. na nga, tumawag siya sa akin, andyan na raw yung tao. Pero ang biglang sinabi niya sa akin, yung tao daw is magko-conduct daw ng duct cleaning. Specifically, sinabi ko sa kanya na okay ako kapag rental viewing, pero hindi nga niya sinabi na duct cleaning yung gagawin niya. So madalit sabi, nag-no ako dun sa request niya kasi wala naman kami ganun pinag-usapan. So pinagsabihan ko na lang siya na bakit hindi mo kaya maging straight na duct cleaning pala yung pagagawa mo. Gusto ko lang din magpasalamat dun sa mga nag-comment dun sa last video ko, no? Kasi yun nga, aminado naman ako na wala akong alam with regards dun sa mga rules and regulations dito. So nung time na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung legal ba yung ginagawa nila na paalisin kami on the same day. Pero yun nga, nagpapasalamat ako doon sa mga nag-comment nga. Sinasabi nga na hindi nga legal yung ginagawa nila. And of course, syempre, during that time, dami ko na rin kinausap. Kinausap ko na yung agent ko. And syempre, papasalamat din ako doon sa nakausap ko na taga-migrante. Dahil sabi ko nga sa inyo before nga, nag-participate nga ako doon sa isang survey nila. And yun nga, naging kaibigan na rin natin sila. So sabi niya sa akin na kapag nagkaroon ako ng problema, next time, pwede rin ako lumapit anytime sa kanila. So yun nga, nakausap ko siya. And then sabi niya, just in case na magkaroon ka rin problema, sabihan mo lang uli ako, and then may pupuntahin ako ng tao dyan. Yun nga, kaya lahat nga na nangyari sa akin dito sa Canada, whether good or bad, no? Kumbaga may purpose talaga siya, kasi if not for the survey, hindi ko siya makikilala, hindi ako magkakaroon ng someone na pwede kong lapitan just in case na magkaroon ako ng problema. Like for example, minsan hindi ako nabibigyan ng shift sa Crumble. Sino mo naman makakaakala na nung time na hindi ako nabigyan ng shift dun sa Crumble, naging available ako para pumunta nga dun sa
sa North York nga para mag-attend nga dun sa booth ng Spot Pinoy. So doon, ang dami ko nakilala. Nakilala ko nga yung host ng Spot Pinoy. Nakilala ko si Crystal, si Marvin, si Jerson, si Kuya Ali, si Ate Mary Ann, sila Kuya Rainier, si Ate Lovim, and marami pang iba. So kahit na nagkakaproblema ako rito, hindi ko na-feel na mag-isa ako kasi merong mga tutulong sa akin na tao. So from time to time, nag-message sa akin sa Instagram page kung either tinutulungan ako na makahanap ng rental properties, yung iba naman tinutulungan ako before na makahanap ng trabaho. So again, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. So yun nga, last week magkasama kami ng sister-in-law ko. So ayun, may bagong set na naman kami ng mga damit para sa mga bata. So nakakatuwa lang kasi syempre hindi na namin kailangan gumastos ng mga damit ng bata. Ito, yeah, magaganda pa siya. Pero yung iba malalaki pa. So kaya siguro itatabi ko na lang muna, and then yung iba ng mga kasya na sa kanila, siguro lalaban ko na lang muna bago ko ipasuot sa kanila. Finally, sabi ko nga sa inyo, parang kailangan na lang isubmit ni Jamie yung pay stub niya, and then okay na kami dun sa lilipatan namin. So as of the moment, signed na yung lease contract. So talagang hinihintay na lang yung date ng paglipat namin. Siguro kaya malakas din yung loob ko na makipag-argue sa landlord ko the other day nga, no? Dahil yun nga, more or less, meron na nga kami lilipatan. So ulit-ulit ko nga sinasabi sa kanya na sige, alis na kami ngayon, bigay mo lang sa akin yung renta ko. Although sinabi niya sa akin via text message na pinapaalis na niya kami the soonest. Pero noong time na hiningi ko na yung pera sa kanya, biglang sabi niya hindi raw niya ibabalik. Nakakainis nga lang din dahil may mga ginagawa sila na hindi naman nila ginagawa before. Siguro mamaya ipapakita ko sa inyo yung video na tinake ko. Actually, dalawa lang yung video na tinake ko. Kasi yung isa sobrang late na kaya hindi ko na siya na-videohan. So yung una, after nga nung conversation namin, nung kinagabihan na yun, biglang all of a sudden nagpapatalbog na siya ng bola dyan sa taas. And then yung pangalawa naman, mga around 10:30 PM na yon, biglang may nag-vacuum pa kasi 'di ba, doon sa last video ko nga pinakita ko nga sa inyo na yung pinto is nasa kwarto namin, and behind that door may nagva-vacuum nga siya nung this oras ng gabi, and napakaingay niya. So that's why tinawagan ko siya sa taas na sabi ko pwede niyo itigil yung pag-vacuum sa baba kasi natutulog na kami, and then good thing naman na itinigil niya. And then last night naman, ayun, hindi ko alam, meron ata silang religious activity. So yun, so kung may comment kayo kung ano bang pwede kong gawin or pwede kong sabihin sa landlord ko dahil sa mga pinagagawa niya, please feel free lang uli na ilagay sa comment section. Pero yun, excited nga lang ako na finally meron na nga ang date. Kumbaga, konting days na lang yung pagtitiisan namin dito, and after that, makakalipat na kami. Kaya nagpapasalamat nga rin ako dun sa agent or yung broker ko, no? Kasi every time nga na may nangyari sa amin ganyan, tinatawagan ko siya kung okay lang ba yan, kung ano ba pwede kong gawin. So sinasabi niya lang sa akin na i-video ko lahat. So just in case nga na maisipan ko mag-file ng complaint in the future, at least meron akong something na pwede ipakita. Siyempre, pag lumipat kami doon sa bagong bahay, no, ipapakita ko rin sa inyo. But of course, inuunahan ko na yung mga nag-comment doon sa mga previous videos ko na yung nagsasabi nga na hindi ganun ka-healthy para sa mga bata or para sa amin na rin na tumira nga sa basement dahil for so many reasons. But unfortunately, yun lang talaga yung kaya ng budget namin as of the moment. Pero siyempre, sisikapin naman namin in the future na mag-improve pa nga rin yung buhay namin. Kasi yun nga, nag-start ako dito sa isang maliit na kwarto lang ako nakatira. Then after that, master's bedroom. And then ngayon, dito kami sa 1-bedroom basement. And siguro naman, kahit pa paano, medyo nag-upgrade na rin kami dahil lilipat kami sa 2-bedroom na basement. So after a year, kung mag-improve nga yung finances natin, hopefully makalipat kami sa isang apartment na, or who knows kung mag-PR tayo dito, kung makabili na rin tayo ng property. Pero syempre may magagandang bagay din naman na nangyari sa atin the past few days. Pero ikukwento ko lang siya siguro sa mga susunod ko na video. So for now, mag-aayos na lang muna ako ng mga gamit namin dito. And then mga around 4:30 nga, sunduin namin si Jamie. Tapos samahan niyo kami mag-grocery. Okay, let's go na. Let's pick up mommy. Help me! So nandito na nga kami. Grabe ka, naka-shorts ka talaga? Yeah, tinamad na ako mag-ibig.
kaya mo lamig. Ang ginaw pa naman ngayon. Use your phone, Mommy. Wait. Let's go. Let's go. Yun, baliktad pa sila ng shorts na suot. Kaya kay Enzo maikse, kay Sky mahaba. So now, dito kami sa may no frills ulit. And wings. Yan, si Sky, sa Hawaii. Si Kulat. Kulat. It's a good boy. No, Sky's here. Sky's not a good boy. Sky's not a good boy. Kailangan ko i-marinate yun eh. Paano? Ikaw, gusto mong bilhin? Ito, bili ka ng banana. Green. Ano ba baunin nila? Mommy. Let's go. Oh. What, baby? Yum, 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 yum. 5 pieces of this and then sliced into 3 parts. 3, right? 3 parts. And then, di ba lang? Chicken? Ikaw, paano yung kakasya sa lutuan? Okay? Ayan, Indomie. Favorite ko rin. Yan, mi goreng. Favorite din namin to. Hindi, okay lang. Lahat pa lang. Dalawa na lang. Kasi Ikaw? nag-save siya. Favorite to ni Zoe. Yummy. I want to baon that. What about these? How can this go? Can I buy any I want to buy? What? I What do you want to buy? chips. That chips. Which one? No, that one. This one? This one? Yeah. This one, ha? No, you're not buying some stuff. Ano pa? Ako, You got ketchup? this one. Isa lang. Yeah! Another Cheetos. Oh, Cheetos. This one? Thank you. Ito yung Cheetos niya. One. Hey, don't do that. Enzo and Sky, what do you want for your baon? Banana strawberry. You're okay with grape? Apple grape? Boys. You're okay with apple grape? Apple grape too. Okay. I think I don't want that. Yan, lamig na eh. So yun, pabalik na kami. Ang nagastos lang namin ngayon is $51. Kasi almost every week naman kami nag-grocery. Kaya ngayon yung uulamin lang namin for the next how many days, yun lang yung binili namin. Ano man sabi niya sa'yo? Wala, sabi niya, what now? Sabi niya, what now? Oo. Ano sinabi mo? Hindi, yung pagbalik kasi namin, may nakapark dun sa slot ko. Dahil mamaya mukhang maingay na naman dito. Dahil marami silang visitors na nasa labas. So hindi ko alam kung anong event. Pero yun nga, nagre-ready lang kami. Dahil mamaya sigurado maingay na naman. Dahil yun nga, bago kami pumunta sa supermarket, may narinig ako na nagpa-practice na naman nga mag-drums. So yun, na-anticipate ko nga na until 11 PM sila mag-iingay. Kasi yun nga, until 11 lang allowed dito na ganun kaingay. Yun, pahabol lang. So, kinausap ko nga yung kaibigan ko na Indian, no? And sabi nga niya, meron nga daw ngayong occasion all across India. So, may mga ibang araw na mga Indian na nagpupunta rin dito sa Canada to celebrate with them. So, malamang tama nga yung anticipation ko na mamaya medyo maingay nga dito. Pero for now, dito ko na naman ulit tatapusin tong video. So, again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!